Alright, Crap Master, magandang araw. Ating balikan ang naging magandang laban ni Shakur Stevenson ng USA versus dito kay William Cepeda ng bansang Mexico. So parehas unbeaten and parehas world champion sa lightweight division ang dalawang ito. So makikita natin dito si Shakur Stevenson yung naka-orange na gloves at yung si Cepeda naman ito naka-white. Okay, so sa laban na to, makikita natin na yung aggressiveness and yung pagsugod is kinukuha ni William Cepeda. Pero ito nga yung gusto kong halimbawa or pinakamagandang halimbawa, best example ng sinasabing pocket defense, yung sinasabi kong pocket defense na kailangan ng mga boxer, especially ng mga Pinoy boxer. Ito yung ginagawa ni Shakur Stevenson, ano? Nandun lang siya sa pocket, it means that nasa right range lang siya, pwede siya tamaan, pwede siya makatama at just in the blink of an eye. So napaka-short ng distance. Pero ang ginagawa dito ni Shakur Stevenson is yung tinatawag na pocket defense using his shoulder roll, blocking and parrying at the same time. And ginagamit niya yung kanyang talas ng mga mata or pakiramdam upang malaman kung saan babato or ano yung patama or suntok na ibabato ni Cepeda kung gayon para masalag niya or mailagan niya, maparry niya and maka-counter. So makikita natin to si Stevenson is umaatras-atras lang, hindi naman siya tumatakbo, no. Always nandun lang sa distansya. At syempre nag-iingat din naman yung tao. Makikita natin gumagamit din siya ng high guard. But very rare, very rare. Yung shoulder roll lang talaga yung pinakamatibay niya na depensa at na napakahirap basagin. So nandito si Cepeda kaliwete. So parehas kaliwete itong magkalaban na to, si Stevenson naman is sanay yan sa kaliwa or kanan na kalaban. Pero ang ginagawa dito ni Stevenson, hindi naman siya laging nagpapadala kay Cepeda na paatrasin siya dahil makukuhaan siya dito ng scorecard, judges scorecard papabor kay Cepeda. So from time to time gumagawa din ng pag-atake, pagsugod kagaya niyan, pinapaatras din niya si Cepeda. At dito nga lang sa laban na to is kung ikukumpara natin sa mga naging laban niya, inamin niya na dito siya nagkaroon ng maraming patama or punishment dito sa laban ni Cepeda, pero napakaganda ng performance pa rin ni Shakur Stevenson at hindi pa rin siya matibag using his defense, yung shoulder roll, parrying at pag-ilag at the short range or at the pocket. So makikita natin si Cepeda is trying hard, talagang ginagawa niya lahat ng paraan upang makapagpatama dito kay Shakur Stevenson. Well, nakakatama naman siya pero hindi ganon ka-accurate or hindi ganon ka-solid yung mga punches na ginagawa niya dahil nagagawa nga ni Shakur Stevenson masalag or mailagan or maparry yung mga suntok and nakakabawi siya ng suntok itong si Stevenson na gamit yung uppercut or counter jabs, nandun yung jabs, jab sa katawan, jab sa mukha, and yung ring generalship, talagang kahit anong gawin ni Cepeda, hindi siya nadadala, hindi siya nagagahol, hindi siya nawawala sa sarili, hindi siya nai-intimidate sa mga ginagawang pag-atake ni Cepeda. Kahit talagang porsigido si Cepeda na pabagsakin, talunin ito si Shakur Stevenson, natili yung presence of mind ni Stevenson. So yun, nakikita natin nagpapakawala si Stevenson ng mga sarili niyang combination at kahit full pressure yung ina-apply ni Cepeda, pero hindi talaga siya nape-pressure and ginagawa niya yung sinasabi nga nating pocket defense and hindi rin siya nagpapahuli sa mga patama, and yung makikita natin yung mga solid punches talaga or mga devastating na patama is nakukuha talaga ni Stevenson. So isang factor yon kaya nakuha ni Stevenson yung this is a unanimous decision, I think. Mahalaga, nanalo dito si Stevenson kahit nandito nga at persado ni Cepeda. So paras unbeaten, hindi mo talaga mapapantayan yung husay nitong dalawang ito. So isang brawler, isang brawler boxer, and ito nga
pinakita ni Stevenson na hindi niya kailangan tumakbo, hindi niya kailangang maging masyadong defensive. Kaya din niya lumaro inside without getting hurt that much, no? So ito nga si Shakur Stevenson is isa sa pinakamahusay, no? Sa ngayon sa paningin ko, no, siya ang pinakamahusay sa batch nila, no, nila Tank Davis, ni Ryan Garcia, to si Lopez, no, and si sila Shakur na, at marami pang iba dito sa generation na to. So marami silang kasabayan diyan. Si Ghost, si Roach, si Lamont Roach, yan mga kasabayan nila. Pero si Lamont Roach naman is mas mababang division pero lumalaban din siya dito sa lightweight division. So ito nga ang sa tingin ko ang pinakamagaling at pinakamahusay na boxer dito sa kanilang generation. Yan, Ryan Garcia, nandyan siya. So tinamaan dun pero jab lang yon and sumaba yung suntok niya. So na out of balance lang talaga dun si Shakur. So yun lang, Craftmaster, papaano. Maraming salamat, sana na-explain ko na mabuti yung pocket defense at dyan makikita mo yung sinasabi ko pag si Shakur na ang lumaro sa ibabaw ng Lora. Maraming salamat, Craftmasters.